Ngayong araw ay napansin ko na itong dock namin ito, this one here, na papunta dun sa makina namin. Dun sa furnace namin na yon, nakita nyo sa baba. Parang may kumakalatok kasi. Kumbaga parang frequent na yung parang gano'n yung sound niya. No, parang may nakatagong pusa o kaya naman parang may nakatagong ano dyan. Tawag doon? Daga or something. Kaya minambuti ko na buksan at tignan yung aming furnace. At ang nakita ko dito, medyo talagang magulo. May hindi magulo, marumi. Yun ang ibig ko sabihin, no? So makita nyo, punong-puno. Simula po nung alam ko, simula nung tumira kami dito, hindi pa napabuksan ito kasi bago pa lang itong aming furnace at yung kanyang kumbaga installation wala pang 10 years. Kaya hindi pa pinapalinis ng dating may-ari. Ngayon, dahil kami ng may-ari, nakikita na namin kung ano yung mga dapat linisin. Noong isang araw, nung nilinis namin yung pipe naman doon sa taas. Ito, kailangan ko pang ayusin yan, mga wires dyan. And then, ito, ngayon, nakita ko kumakalatok. At, asan ba yun? Yung palang filter, tinapon na pala. Ay, hindi, nandito. Yung palang filter ay punong-puno na. Kita nyo naman, no? Yan, isang buwan lang po yan. Ang pagpapalit ng filter ay 1 to 3 months. Pero, kita nyo, dumi sobrang dumi, no? Ayan, no? Kaya naging ganyan naman po yan kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, ang bahay namin ay nire-renovate pa lang at nililinis, kumbaga nililiha yung mga walls at sinasand gamit yung sandpaper, no? Halimbawa, katulad nito, so dati may puti ito, yung masilya, bang tawag doon. So minamasilya, kita nyo, puting-puti yung floor. At yan, no? Makinis na siya. Mag-i-install na lang siguro ng mga kuanik-anik dyan. At sa loob ng 3 araw, minasili itong baba, kaya ganito karami. Ngayon, yung mga exhaust fan niya, this one here, gumagana na po yan. May may binubuga na. Ngayon, yung mga halimbawa ito, this one here, ito po nakita nito, yun yung humihigop naman ng ng hangin, pabalik naman dun sa filter dito po sa baba, dito sa makina na yan. Ngayon, siyempre, nung naglinis sila, nagkalaglagan na ngayon ng mga ng mga tawag dyan, ng mga dumi. This one here, kitang-kita niyo yan, yan. Dami, malikabok. Kaya, yung filter namin ngayon, napuno ng alikabok. Kaya, ang ginawa ko, yung makina namin, yung pinakamotor nito, nung sinilip ko siya, napakaraming dumi. Kung makikita nyo po, ang kapal-kapal ng alikabok. Ngayon, yung aking may bahay, balik tayo sa taas. Siya naman ang naglilinis niyan. Ay, naka. Padaan. Okay na aking may bahay. Siya naglilinis ng excuse me. Aray ko. Aray, tumaba. Napaka-alikabok. Punong-puno ng kung gaano gasgasin. Baka may hindi ko alam yung wire niyan eh. Tanggal na pala. Tignan nyo naman kamay. So, napaka-alikabok po niyan. Kapag nasakampa. Ang alikabok. Yung sinasabi ko na
na puno ng alikabok yung aming pinaka-motor, yung blower, and at the same time yung exhaust at saka yung vent. Punong-puno pala siya ng dust ng ng masilya. At the same time, siyempre puno na rin yan sa tagal na rin ng na na-install. More than 5 years na rin yan. Yan nyo, punong-puno yan. Kapal. Malikabok nga dami yan. Medyo malinis-linis na nga po Oo. Buti na lang. So yan yung sinasabi ko na ituturo ko katipiran sa inyo. Instead na tumawag kami ng Reliance Furnace, na mga kung ano-ano, ng mga nagsaservice dyan, well, recommended naman talaga na talagang humanap tayo ng mga mga gagawa. Kaya nga lang, kung paglilinis rin lang, kayang-kaya naman nating install at i-install yung mga hardwires nito. Kung kayang-kaya niyo din lang naman, bakit pa kayo tatawag? Mas makatitipid pa kayo ng siguro nasa $250 din kung para sa server. Although, yung mga parts nito ay insured naman kasi nagbabayad kami ng magkano? Nasa 200 plus including yung aming boiler, parang ganon. So, tignan mo naman, napaka pa. So, instead na mababayad tayo, kami na lang maglilinis kasi linis lang naman Kasi kapag tatawag po kayo ng na maglilinis dito, hindi naman covered yan ng insurance. Ang covered ng insurance, yung parts kapag na-damage or what. Pero paglilinis, sagot po yan na may-ari. Pero kung tatawag kami, hindi na, kami na lang kasi kayang-kaya din naman po namin linisan yan. Siguro sasabihin yung cheap naman ng mag-asawa nito. Pero actually, yung laki din bagay din yun. $250 pambili din ng gatas ng baby yun. At pang grocery din yun, So balik tayo sa loob at malamig na dito. Yung motor at saka yung fan. Gagawin ko naman dito, babrushin ko naman ito. Yung mga wires kasi punong-puno na siya ng mga alikabok, buho, at lahat kasi siyempre hinihigop lahat nito, lahat ng magaan at lahat ng pwedeng mahigop niya, Kaya gamit ko lang brush na nandyan lang para yung mga alikabok nito ay mawala kahit papaano. Mag-start na tayo magbalik ng mga parts niya at hopefully ay mas maging efficient na naman yung aming furnace. Pero sisilungin ko muna kung ano pa yung mga dapat na linisan sa loob para minsan na nabaklas. Although there will come a time babaklasin din ito at lilinisin, pero at least hindi na siya ganoon ka-humi tulad ng ngayon. So sisilungin ko lang. At kung pwede kong madukot yung mga ibang ano pa doon.
So, sobrang dumi ng pinaka-zinc niya. Kaya babacuum ko pa yan. Babacuumin natin ng malala. Kaya tapos sa brush mo? Ano nga? Hindi mo na. Ay, maliit o ano? Malaki. Malaki. Yun. 90% kasi hindi ko na madukot yung nandito sa gawin dito, pero at least 90% ay natanggal yung mga gunk niya, yung mga daling sapot. So ngayon naman, trabaho natin, i-install na natin to, no? Papasok na natin tong drum na may fan at may bahay doon. Ay, kapit ko. Napagod na. So, na-install na natin yung mga wirings, yung mga tube ng condensate, ano tawag dyan? Yung para sa condensation, condensator, bahala na kanyo kung anong isipin niyo dyan. So, lahat ng motor, okay naman na siguro. And then we will start. Dapat may mag-ano doon, magpupula doon o mag-indicate na nag-ano siya, umaandar. So, click na natin, hopefully. Okay. So, yun. So, meron siyang digital display. Hindi sumabog, therefore, maandar siya. At naririnig na natin yung ano, hangin sa loob sa pagkapakapa natin. So, okay na. Yay, nakasave kami ng ano, magkano? Mga $250 din yan kung papalinis namin yan. Kasi susuotin nila dun hanggang sa loob yan eh. Ginawa na namin, nakasave tayo ng $250 plus. At tatakpan na lang natin ito para na sa ganon ay okay na, hindi exposed. And then bibili naman tayo ng filter dito. Siguro yung grit, okay yung filter 7 muna para ano, kasi marami pang alikabok. Saka tayo mag-filter number 10 kapag ano, na okay na tong basement, para every 3 months ang palit natin ng filter, hindi every month. Kasi yung 10 medyo mas mahal, yung number 7 mas mura siya ng kaunti. So yun muna bibili namin, 6 or 7, para lang hindi pumanik yung alikabok sa taas. Alright? So, sana nag-enjoy kayo sa aming katipiran ngayong araw, ano?
Ganyan ang makatipid. So, hindi lahat ay kayang gawin. Let's admit it. At natuto lang ako, siyempre, nung kami ay high school, siyempre, nung kami ay nasa TLE. Thank you, Sir Ridal Botac and Sir Aguinaldo sa pagtuturo sa amin ng mga basic wirings at basic repair. Ito, hindi naman repair ito, kundi cleaning lang ang ginawa natin dito. No? So, yun. Dahil sa knowledge natin ng konti sa pag-repair, ay nakasave tayo ng, malaki-laki rin yun, $250 plus. So, ganyan magtipid. Ganyan magkuripot. So, kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!